Yun, happy Sunday po mga kasubis. May mga nagtatanong po, Idol Bait, ilang beses po ba kayo nagpapakain ng inyong mga breeder? At ilang beses din po kayo nagpapakain at gaano karami po yung pinakakain nyo po sa inyong What's up, mga showbiz? Yun o! Yun, happy Sunday po mga kasubis. May mga nagtatanong po, Idol Bait, ilang beses po ba kayo nagpapakain ng inyong mga breeder? At ilang beses din po kayo nagpapakain at gaano karami po yung pinakakain nyo po sa inyong flyer. Wala po tayo sa ating flyers daw, pero una natin sasagutin yan. Sa ating flyers daw, sa umaga po katamtaman lang po, tig isang kutsara bawat isang ibon. Tansyahin nyo lang po, hindi po todong ganong karami. Isang kutsara po, okay na. O kaya, kung halimbawa yung ibon nyo po 20 kutsara, kahit nga 50 na kutsara lang, pwede na po yun. Pagdating po ng hapon, sa aming flyers dope, hanggat wala namang karera pa, training pa lang, kami po nagbibigay po kami ng paunti-unti, then pagka gusto pang kumain, saka namin binibigyan pa ulit. Tinatansya na lang po namin. Gawa nga po ng gusto po namin, pag tulog nila, meron po silang nakaing magandang hapunan, then kailangan po i-check nyo po yun. Kailangan po nating i-check yun pagdating ng umaga kung natunawan po sila. Doon po makikita kung meron pong problema o yung panunaw ng ibon nyo ay mahina. Unang-una, kahit di nyo pa hipuin, makikita nyo po yung dumi nila kung buo o hindi. Then yung kanilang tinunaw o yung kanilang lalaugan, yan, hahawakan nyo po yan. Pero kung sanay na naman po kayo o talagang lagi naman po kayong naka-observe, makikita nyo naman po yung ugali ng mga ibon nyo. Then dito naman po sa ating breeders dog, bali ito po, papatuka, hindi ko mabaliktad yung aking camera sumatotal ngayon po 10 o'clock, magbibigay po ako ng pinakamerienda ng ating mga breeder. Ito po yung mga ating breeder. Ayan po, palibot po yan hanggang po doon sa loob, bibigyan po natin yan. Pero marami na tayong binaklas, meron naman po tayong mga bagong inilagay. Wala na dyan sila, may ikot ko na lang. Wala na po dito sila stitch sakang, nakapahinga na po. Wala na yung mga, ang tawag dito, yung mga golden pair natin, mga pinagpapahinga na natin para by na sila, by January or December na. Medyo mahaba-haba ng pahingahan yan. Then ngayon po nga, merienda, then yung may mga painakay lang. Yun lang po yung bibigyan natin para po, kasi nga po yung ibon natin tawag dito, kailangan kahit maliit, naman sila, healthy o nasa magandang kalagayan, lalo na po yung, parang po yun, parang mga baby natin. Hindi naman po pwede na tayong matatanda, almusal tanghalian na punan, yung mga baby natin, siyempre, madaling matunaw yung gatas, maya gutom yan. Ang pinakagatas po natin dito yung pellet. Kaya hinahaluan po natin ng pellet, Integra 3000 ang gamit po natin at tawag dito, platinum po na pellet. Yung po yung ginagamit natin. Then, nandiyan po, may alalay po ni Tolome Probiotic, tapos yung mga herbiotic nating galing po sa ating Sebis Herbiotic, sabi ko nga po lahat po yan maayos yan. Tolome 5-in-1, ako po nagsimula po kay Tolome, napakaayos kaya hindi na po natin iniiwan. Then ngayon po meron po sa atin nagbigay, nakaraan pa po to pero nabanggit ko na yan kay Paco. Ayan, Paco Hebsiotic ang nakalagay, mali yata yung sticker, pero herbiotic po to. Maraming salamat pa ako. Nabanggit ko na rin to sa aking breeders sa flyers dop. Sabi ko nga po, lahat pinagbibigyan natin o lahat sinusuporta natin. Ito, may nagdala naman po ng sukang paambong para naman po sa atin, kay Bait yan. Shoutout po doon sa nagbigay. Maraming salamat po. Yan po, tapos ibabalik na rin ko yung camera para makita nyo at magbibigay po ako ng patoka. Saglit po nagbigay na tayo. Tignan nyo yung inakay natin. Nag-aaral tumuka. Nakaperso po natin yan. Anak po ito ng Miss Basco. Nakita mo mahilig makipag-usap at Daddy Basco. Last na nila yan. Papahinga na natin. Dahil ito ipantago na natin. Tama na munang isang pantago. Then nakita nyo yan. Ayan po nangihingi. Bibigyan po natin ng, ito nabigyan na po natin. Ayan po nasa baba. May binibigyan natin yung mga may payang bird. Hindi po tinatambakan, tatanggalin po natin yung mamaya pagka yung mga sobra. Ito po hindi pa po natin nalagyan. Ito po kasi hindi ako makadiskarte. Ito mga manok po natin pag nakatalikod, para mga pusa. Kain ng mga ayan pa po.
Kain ng kain dito ng mga ating mga patuka ng kalapate. Ito po yung composition ng ating patuka dito. Yung mixture po, ayan po. Bali, kung papansin nyo, mamais, pero may mga malilit na mambuto yan. Then pagdating po nahaluan na ng pellet, ganito na po siya. Ayan, mapellet na po siya. Oh. Ayan po yung bibigay po natin dito sa mga painakay. Then yung mga hiniwalay natin yung mga katulad ng mga ibon na bagong inakay na hiwalay, bago natin ilagay po doon sa ating pabilaran, kasi tinanggal na po natin ibang makikintab dyan, yung iba tatanggalin pa rin natin, then ipapalitan na natin po nito mga ibang young bird po natin para sila naman po yung magpapakintab doon at magpapalakas. Umulan, umaraw po yan, nakikita nyo naman po sa ano ko eh. Ito po bibigyan ko po, tignan nyo po, kailangan po kasi natin bigyan kasi nga para hindi nalalaspak yung ating mga ibon, katulad yung malilit yung ibon natin, pero yan ibuong buo. Ayan, kita nyo, nagwawala. Kita nyo. Oops, sandali. Ilalabas na lang po natin yung patukaan kasi sinasalubong may ipit yung kanyang ulo. Ayan po, kita nyo, nangihingi na rin po yan. Ito pang hiwalay, no? Ang problema ko dito, nung nagbagyuhan, ito po yung tatlong mag-aama sabay-sabay na nanalo. Ito po hindi po natin nasuksukan nung bagyuhan. Sa linggo lang po tayong hindi na pauwi. Ang nangyari po nga, ang tawag dito, nakakaligtaang lagyan ng singsing, hindi na magkasa, kaysa naman pilitin, edi gagawin na lang natin ating pang foundation dito sa ating ano. Tama muna po to, ganito ibibigay, tingnan nyo po, nagwawala po sila. Dito pala to, sorry, kita nyo, lilit po, nakaperso ko po yung isa, tapos yung isa pahabol, pero hindi na makakahabol to, naka BBCM yung nadisgrasa po natin. Uy, nangitlog na si Crack 52, lalagyan natin ng buhangin pa yan. Ito, nanghihingi po lahat po yan, manghihingi lahat po na may inakay. Pero yung walang inakay, kita nyo, hindi todo nanghihingi. Alam kasi nila na hindi pa sila bibigyan. Ayan po, mga nanghihingi lang yung mga inakay. Kanya po, behave po yung mga walang ano. Kung ba sa mga alaga yung hayop na aso, alam nila kung kailan yung oras na kain nila, at alam nila yung mga may painakay lang yung ano, yung ating bibigyan. Teka po lalagay ko muna po ulit then si Bait po nalulungkot gawa ng yung ating pong nasa katuparan natin yung ano, yung diyan sa bagyo. Pero hindi po lahat. Siguro mga nasa ilang katao lang nabigyan natin. Doon sa unang lambing natin, kasi nga po yung post po natin para po sa painakay, hindi naman po natin nasa katuparan. Pero may nagbigay ng iilan-ilan. Merong 10, may 20, may 500, may 100, may 50, may 200. Siguro mga ilan-ilan, gagawin ko na lang po. Kausapin ko si Mang Lloyd. Hindi na po natin itutulong yung ibon nun para sa nabaha kasi marami na po tayo natulungan din. Ipopondo na lang na kay Mang Lloyd yun. Pero itutuloy po ni Bait yung ibon para po doon sa mga tao nagbigay po doon. Sabi ko nga po sa inyo, ibon lang yan. Yung malasakit po ang importante sa atin. Isipin ko, kunyari namatay lang yung ibon ko pero meron tayong natulungan. Pero at gusto nung nakasama ko naman sa pagtulong, katulad nyo, o nga po, kukunti na ibigay nyo. O nga po, nagbigay po kayo ng malaki para sa inyo po. O nga po, ang binigay nyo po 50. Wala naman po malaki, walang maliit. Ang importante, pinagsama-sama, pinagboklod tayo sa pagtulong. Yung nga lang, yung isa lang nasa katuparan ko, pero yung lambing ko para sa inyo, kahit kukunti yung halaga, ipopondo po natin yan. Pero yung ibon na para sa inyo, ibibigay ko po yan. Pipili po ako. At mamaya magla-live po ako. Paano ba? Mahirap kasi mag-live. Nangako ko mag-live. Tapos gawa ng bagyo, naputulan kami 2 araw nang walang net sa Santa Mesa. Kaya hindi natin nagampanan yung ating sinabing magla-live. Pero ito, yung lambing naman, nasa katuparan naman natin. Kung basta hibaling din nyo na nakita yung ating live. Ang importante, naipahatid naman natin yung tulong o yung malasakit sa ating kapwa. Tapusin ko muna po to. Paikot pa po to Baka mamaya maabala ko pa po kayo. Ganun din naman po to. Paikot lang basta lahat po na may mga painakay. Sige po. Bali nakapagpakain na tayo ng ating mga breeder, yung pangalawang pakain. Sa buong araw. Ngayon, tag-init Init, sobra. Labas tayo. Ito yung ating mga panlaban. Pan-third toss nila dito sa Fairview. Para susunod, pwede na tayo magbulakan din Pampanga. Third toss, pero first toss na lang ganito kainit. Tignan niyo po, ako galit na galit sa haring araw. Ayan po, ilalagay po natin uli dito as usual
Diyan po natin ipepesto yan kasi pinahinga muna po natin yung mga ibon natin. Hindi naman po pwede agad-agad na bibitawan niya. Lagi po natin paalala. Sabi nung iba, boss, paulit-ulit naman yung sinasabi mo. Natural kasi paano po tayo magiging consistent kung hindi natin ulit-ulitin yung proseso. Ibig sabihin, kung halimbawa ito hindi natin ipapahinga, baka pwedeng mawala agad kahit malapit. Lalo ngayon makakaramdam sila ng tunay na init dahil mga nakaraan puro hangin ang inabot nila. Ngayon po first time pa lang na sigurado hihingalin itong mga to. Ang importante po sa atin, tanghalin tapat pati. Tignan natin kung anong oras. Dumating to kanina 12:30. Konting-konti na lang po, 12:41. Maano na po natin yung mapapakawalan po natin. Ito yung mga ating nag-iisa-isa po tayo. Chinecheck po natin yung mga ating mga ibong kung pwede nang gamitin or hindi pa. Kasi nga, nagbaklas-baklas na tayo. Katulad po nito, nasa baba. Baklas, iba-iba na po yung mga pares natin. Ayan, wala nang pares yan, no? Ayan, mga wala nang pares sila. But per se, bigla nag-off yung pares niya. Tinanggal ko po kagad. Then, ayan po, mga wala na. Ito, wala na. Ayan po, ayan, wala na rin. Mga aan na lang po natin yan. Ang tawag dito. Siguro, hahanapan na lang po natin. Titignan natin dun sa mga sa loob, marami na rin bakanting kulungan na wala nang pares o ano. Kasi nga tapos na po tayo mag-breed para po doon sa ating north. Pero para po doon sa south, kailangan waiting po tayo. Ulitin, baka mamaya, pero wag na sana, may nakunod, may sumalpok, merong nagkasakit o nagkaroon ng problema, anytime magagawan kagad natin ng paraan. Ibig sabihin, masusuksukan kagad natin. Hindi po tayo yung kukuha uli ng isang ibon dito sa hen section, kukuha ng isang ibon doon sa cock section, then pagpaparisim pa o ikukondisyon pa. Kabagay pre-con na lagi ito eh. Pag sinasabi pong gantong pre-con, ayan po, naulan na naarawan, makikintab na po ito. Tapos meron po silang daily maintenance, nandiyan yung bawang, probiotic, ni Tolome, 5-in-1, herbiotic, marami po, tapos electrolytes. Kaya ito mga naka-pre-con na. Ito si Mr. DQ. Yan, anytime pwede pong gamitin o kaya isasalang nyo po o pagtatapatin 1 linggo. Pero pagka halimbawa po na need nyo po kagad ng young bird, may hirapan, tatagal kayo lalong mahirapang umabol. Kaya diretso pa rin yung ating breeding. Maya papakawalan natin yan, sama natin sa video. Ito mga inassess na po natin mga kakyan. Pinag-ahiwa-hiwalay na natin yung mga breeder nating mga pinagpahinga na at saka yung mga dapat pwede nang gamitin nandito po. Pagpipilian lang, mahirap po pumili pagka yung bigla kayo mag-breed agad. Kailangan, ang tawag ito, obserbahan nyo muna, katulad nito, hiwa-hiwalay din. Yung mga nakahiwa-hiwalay, obserbahan nyo muna. Ayan po. Nakahiwa-hiwalay po yan. Ganyan po. Ito, puro hinto eh. Nagkulang na po, pero mamaya ayusin po natin. Saglit po What's up mga showbiz? Ito po, bali sinabay ko na rin pag video ng aking reels. Ito po, hindi na natin patatagalin gawa ng mainit. Hihingali po sa araw yan. Sandali po, medyo maano na yung cellphone natin, kabilaan. Angat lang natin to dito. Then, oops. Sandali po ayan, naangat na po yung kabila. Angat din po natin to kabila. Yan po, pasensya, pinagsabay ko po yung reels ko. Saka ito kaya, makikita nyo. Ayan po, dahan-dahan po sila. Ayan po yung ibon natin, lumilipad po yung ibon natin. Dahan-dahan sila lumalabas dyan. Ayan, papansinin nyo po, ayan, nagtalit po ako ng cellphone. Ayan po, dahan-dahan, kita nyo. Magkakasunod po sila lumalabas. Ayan po yung ibon natin, pagsabay na natin. Ayan po, hindi na natin sisilipin doon sa taas para kung nag-grouping so hindi, doon na sa gilid. Kasi nga, sobrang init. Kita nyo, hindi pa marunong yung dalawa. Ayan po, sobrang init. Ayan, ubos na kagad po. Ayan, mayroong dumapo na isa. Hayaan na natin yan. Uy, may mumu dyan! Ayan po, may dumapo na isa. Yung huli, titignan natin dito. Sige, lapitan nga natin kahit mainit. Uy, kuya, alis ka na dyan. Ako, wala na. Dito akitin ko pa. Napakainit pa naman. Ayan po, ganito po ang sakripisyo ng pag-iibon. Dalaw-dalaw yung cellphone natin. Ayan po, itong isa hindi kagad lumipad. Suy! Andali po, post ko ito isa. Asa na po yung ibon natin? Ayun.
Nag-groupings tayo, lumipad na. Nag-groupings, pasensya, medyo malikot pero importante. Ayan po, nag-groupings na yung ibon natin. Oh. Sobrang init, at least kahit paano, dalawa lang humiwalay. Itong huling lumipad, tapos ito, dalawang grupo. Bababa po ako, ayaw pong magpakanogdog dahil malapit pa ang karera o malapit pa yung ating training. Baka mamaya ma-heat stroke tayo. Dito muna po tayo. Pupuse ko muna po, liligpitin ko to, then mamaya tayo magkwentuhan. Sige po.